Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat. Ang populasyon ng North Korea ay unti-unting nauubos at mas lumalala pa ang kalagayan nito sa paglipas ng mga araw. Makikita sa video na ito ang leader ng North Korea na si Kim Jong-un kung saan siya ay umiiyak sa harap ng kanyang mga mamayan at nagmamakaawa sa mga ito na lumaban para sa kanilang hinaharap. Nakakagulat lamang na makita ang isang malabatong diktador na kinatatakutan ng marami ay umiiyak at natatakot sa harap ng kanyang mga mamayan. Bakit nga ba paubos na ang populasyon ng North Korea? Pero bago yan, bakit nga ba umiiyak si Kim Jong-un sa video na ito? Yun ay dahil pala sa pagmamakaawa niya sa mga kababaihan na mag-anak pa ng mas marami dahil sa nanganganib na palang maubos ang kanilang lahi. Problema na pala ito ng bansa noon pang mga dekada 70 at kung hindi nila ito sosolusyonan ay baka isang araw maging parte na lamang ng mga libro ng kasaysayan ang bansang North Korea. Sa mga nakaraang taon ay wala ding naging pagbabago sa issue na ito at ito ang kauna-unahang pagkakataon na tila naalarma ang leader ng bansa na si Kim Jong-un at naiyak pa nga para lamang sabihan ng kanyang mga mamayan. Pero marami din naman ang nagsasabi lalo na ang mga survey na ang populasyon ng North Korea ay tumataas kada taon. Kaya bakit nasasabi ngayon ni Kim Jong-un na nanganganib ng maubos ang kanilang populasyon at kailangan pang mag-anak ng mas marami ang mga kababaihan sa kanyang bansa? Ano nga kaya ang nangyayari sa North Korea? Sa kasalukuyan, ang fertility rate ng mga kababaihan sa North Korea ay nasa 1.8 births lamang pero malaki umano ang tsansa na bababa pa ito sa hinaharap. Malaking problema ito sa bansa dahil ang rate na ito ay napakababa kumpara sa dapat na fertility rate ng bansa upang i-maintain nito ang kanilang populasyon. Ang minimum required na fertility rate kasi ng isang bansa para hindi maubos ang populasyon nito sa hinaharap ay dapat nasa 2.1 birth. Ang Pilipinas na nasa pang-13 sa may pinakamalaking populasyon sa buong mundo ay may fertility rate na 2.4 births ayon sa pinakabagong tala ngayong taon kumpara sa 1.8 births ng North Korea. Kung hindi ito sosolusyonan ni Kim Jong-un, ang mga nasa 26 na milyon nitong populasyon ay maaaring maubos sa hinaharap. Sa totoo lang ay may mga bansa sa Asia na mas mababa ang birth rate kaysa sa North Korea, gaya ng China, South Korea at Japan. Pero ang pagkakaiba ng mga ito sa North Korea, ang mga bansang ito ay mayayaman at may magandang ekonomiya. Hindi kagaya ng North Korea na umaasa lamang sa tulong ng ibang mga bansa. Isa kasi ang North Korea sa pinakamahirap na bansa sa mundo. Ang mga mayayamang bansa ay kayang panindigan ng kanilang mababang birth rate pero ang North Korea, kung ang kanilang ekonomiya ay mababa, sana man lang ay tumaas ang kanilang birth rate. Halimbawa na lamang ang Africa na pinakamahirap na rehiyon sa buong mundo pero ang birth rate nito ay nasa 5 birth per woman. Hindi din kagaya ng ibang mga bansa. Ang North Korea ay gumagamit pa rin hanggang sa kasalukuyan ng physical labor habang ang mga katabi nitong bansa ay moderno na ang gamit at may makabagong teknolohiya. Kung hindi makikisabay ang North Korea sa mga modernong kagamitan, hindi magiging balanse ang kanyang labor force sa produksyon ng kanilang bansa. Kung magpapatuloy ang ganitong kalakaran sa North Korea, kailangan ni Kim Jong-un ng mas maraming tao upang tugunan ang pangangailangan ng mga manggagawa sa kanyang bansa lalo na sa agricultural at industrial sector. To make it short, kung hindi madaragdagan ang populasyon ng North Korea at mababawasan pa sa hinaharap, mauubos na din ang kanyang mga manggagawa na magbubunga ng lalo pang pagbagsak ng bagsak na nilang ekonomiya. Noong bago pa mahiwalay ang North Korea sa South Korea, ang populasyon nito ay nasa 9.3 milyon lamang noong 1945. Mula noon hanggang 1949, hindi dinadagdagan ang kanilang bilang tapos ay nagkaroon pa ng Civil War noong 1950 kung saan nasa 1 milyong mga residente nila ang nawala dahil sa giyera na ang ilan ay namatay habang iba naman ay lumipat o nag-migrate sa South Korea.
Pero noong mga dekada 70 ay umabot na sa nakakabilib na 19 milyon ang kanilang populasyon. Nasa 3% ang itinaas ng kanilang populasyon sa bawat taon noong panahong iyon. Ito'y dahil na rin sa mas pinagtuunang pansin ng kanilang pamahalaan ang pagpapaganda ng kanilang ekonomiya matapos ang digmaan na kanila namang nakamit sa tulong ng Soviet at ng bansang China. Ang magandang ekonomiya ay nagresulta sa pagtaas ng kanilang populasyon. Noong mga dekada 70 ay umabot sa 4 birth per woman ang kanilang fertility rate na hamak na mas mataas kumpara sa fertility rate nila ngayon. Ayon pa sa North Korea noon, hindi na lamang umano nila na-achieve ang kanilang mga target kundi nalagpasan pa nila ang mga ito. Subalit noong matatapos ng dekada 70, dahil sa hindi pa din kontento ang North Korea sa kanilang na-achieve at gusto pa ng mas marami, naisipan nitong humiram ng pera sa West at sa Japan upang tustusan ang kanilang ambisyon na mas yumaman pa ang kanilang ekonomiya. Pero dahil sa kompetisyon at mababang export rate ng North Korea noon, nahirapan ang bansang ito na bayaran ang kanilang utang hanggang sa noong pumasok ang dekada 80. Humarap sila sa krisis dahil sa hindi nila mabayarang utang na nagresulta syempre ng pagbagsak ng kanilang ekonomiya. Dahil sa pagbagsak ng kanilang ekonomiya, naapektuhan maging ang kanilang food supply at medyo lumayo din sa kanila ang mga kaalyansa nila gaya ng Soviet at China dahil sa wala na silang nakikitang ibang solusyon. Noong mga panahong iyon ay hinikayat nila ang mga mamayan nito na magkaroon lamang ng 1 hanggang 2 anak sa kada mag-asawa. At upang mas maging epektibo ang nais na ito ng gobyerno, ang birth control at pagpapalaglag ay naging laganap noon sa North Korea. Agad namang nagkaroon ng resulta ang bagong polisiya na ito, subalit ang resulta ay taliwas sa kung ano ang nais ng bansa para sa kanilang ekonomiya. Kung noong mga dekada 70 ay nasa 4 ang fertility rate ng bansa, noong pumasok ang 2000 ay bumaba ito na hanggang 1.9 birth per woman. At bilang tugon naman, ipinagbawal nila ang pagpapalaglag at paggamit ng mga contraceptive sa buong bansa sa loob ng 20 taon. Isa pa sa nakitang dahilan ng pagbaba ng fertility rate ng North Korea noong mga panahong iyon ay dahil sa labis na kagutuman. Pinakamalalang kagutuman na tumama sa kanilang bansa mula 1994 hanggang 1998. Naging malaking pagsubok ito sa North Korea dahil sa maraming mga pamilya noon ang halos hindi na kumakain ng maayos at nagugutom ang halos buong bansa. Tinatayang nasa 12% ng kanilang populasyon ang nalagas noong panahong iyon dahil sa kagutuman o nasa 3 milyon na namatay nang dahil sa wala silang makain. Mula noon ay hindi na umabot ang birth rate ng North Korea sa minimum required na birth rate ng isang bansa. Isa pa sa dahilan kung bakit hindi na din tumaas ito ay dahil sa mga kababaihan noong mga panahong iyon ay mas pinili na lamang na magtrabaho kaysa magutom. Kahit pa hindi pinapayagan ng mga babae noon sa North Korea na magtrabaho, sapilitan silang nagtrabaho upang may makain ang kanilang pamilya sa araw-araw. Nagresulta sa kawalan ng oras ng mag-asawa na magsiping dahil sa parehong pagod sa pagtatrabaho sa maghapon. Sa panahon ngayon, ito na din ang nasa mindset ng mga kabataan, partikular na ang mga kababaihan sa North Korea. Mas pinipili nilang wag munang mag-asawa hanggat hindi pa sila handa financially dahil alam nilang sila din ang mahihirapan sa hinaharap. Mas nais nila na magpayaman muna bago mag-asawa at mag-anak. Mas pinagtutuon ng pansin ng mga kababaihan ang kanilang mga personal na interes bago sila bumuo ng isang pamilya. Mas maiging desisyon ito para sa kanila, lalo at ang mga nanay ang pinaka-apektado sa tuwing wala silang maipakain sa kanilang mga anak. Mula pa din noong magkaroon ng matinding tagutom sa North Korea, hindi pa din nakakabawi ang bansa at tinatayang nasa halos kalahati ng populasyon ng North Korea ay undernourished dahil sa kakulangan pa din sa pagkain. Isa sa bawat 5 batang North Korean ay biktima ng malnutrisyon at dahil sa mababang healthcare system nila, mas lumalala lamang ang sitwasyon imbes na masolusyonan. Obligasyon ng kanilang pamahalaan na bigyan ng maayos na healthcare system ang kanilang mga mamayan, subalit wala itong sapat na pondo upang gawin ito. Kulang na kulang sila sa medical supplies, pasilidad at kahit pa sa mga medical professionals. Dahil sa wala silang access sa magandang healthcare system, marami ang namamatay taon-taon at hindi nila ito napipigilan na paulit-ulit lamang ding nangyayari. Nakakadagdag din sa lalong pagbagsak ng ekonomiya ng North Korea ang pagpataw naman ng mga sanksyon sa kanila ng mga nasa West.
Ito'y dahil na din sa ambisyon ni Kim Jong-un na maging malakas ang kanilang bansa pagdating sa mga armas nuklear, kaya mas pinagtutuunan nito at mas pinagkakagastosan ng pagbili at pagsasaayos ng kanilang mga nuclear programs. Ayon din sa ulat, ang North Korea ay kulang na kulang pagdating sa mga bahay. Meron lamang silang bilang ng mga bahay na kayang mag-accommodate ng nasa 70 hanggang 80% ng families sa kanilang bansa. Mas prioridad din ng North Korea at mas pinagkakagastosan nila ang pagpapalakas ng kanilang puwersang militar kaysa sa kalusugan, pagkain at seguridad ng kanilang mamamayan. Dahil sa mahigpit na pamumuno, mababang klase ng pamumuhay at bagsak ng ekonomiya, sino nga ba ang maiengganyo na mag-anak sa kanilang bansa? Kaya ang iba, imbes na mag-anak, mas pinipili na lamang na umalis sa kanilang bansa at tumakas na muli, kabawasan na naman sa kanilang populasyon. Sa mga nakalipas na taon, maraming mga North Koreans ang tumakas mula sa kanilang bansa at nagtungo sa mga bansang gaya ng China at South Korea na noong nakarang taon ay trumiple pa ang bilang ng mga tumakas na North Korean sa kanilang bansa. Sa ngayon, maraming mga programang North Korea at insentibo para sa mag-asawang mag-aanak ng marami, pero hindi pa din sapat ang kanilang nagiging pondo para tustusan nila ang mga insentibo na ito. Hanggat hindi sila nakakabawi sa kanilang ekonomiya, magiging mahina ang kanilang bagong panukala at walang kaano mga mamayan nila ang pipiliing mag-anak ng marami, lalo na at sila din naman ang magiging kawawa sa huli.